Yan natin kung bakit malakas pa rin si Inday Sara. Ito personal take ko lang yung mga kalaban ni Vice President, kung gusto nilang manalo, I think it's about time they need to recalibrate their position, yung strategy nila. Yung playbook kasi nila, sirain siya, wasakin siya at all costs. At hindi effective. In fact, even right now, di ba? Yung trust and approval ratings niya, mataas pa rin. Bakit? Because unlike Jejo Marbina, who's a mere preference in 2016, yung tipo sa mga kandidato, parang siya yung pinakagusto ko, pero madaling sirain yan Si Sara Duterte, meron siyang mga loyal supporters, yung mga tinatawag yung DDS, who will actually stick with her through thick and thin. Yes, as DDS will stick to the DDS or with the DDS through thick and thin. Sabi ko nga sa inyo, nakikita ko naman ito, bagamat konti yung mga nakikita natin nagpupunta rito, pero araw-araw may tao, araw-araw may nagpupunta dyan sa Senado. So, napakaganda. No? Ibig sabihin talaga, organic. Walang yun na walang hindi katulad yung rally kanina ng mga ng mga Pinklawan na nagpunta dyan, nagsisigaw-sigaw dyan. Hulihin si Sara, hulihin si Bato. Yung mga tatanga-tangang estudyante na nare-recruit ng mga komunista. Yan, nakita mo may hakot. Pero yung mga nagpupuntang mga Pilipino diyan, yung iba galing sa trabaho, yung iba napadaan lang tapos nakita nila, nakiisa sila. Organic yung mga Duterte supporters, hindi lang sa buong Pilipinas pati sa ibang bansa. So yung ginagawa nilang paninira, kulto nga kami, di ba? Kulto nga ang DDS. Hindi kami naniniwala sa kahit na anong maling paratang sa mga Duterte supporters. So anong sense nung ginagawa niyong paninira kay Inday? Makuha ninyo yung mga galit kay Inday, galit na kay Inday yung mga yan, pukin ang ina ninyo. Di ba? Ang tanga nung strategy ninyo. Kahit anong mangyari, kasama na niya yan, hindi ba? Pangalawa, yung good versus evil narrative is simply not working precisely because politics sobrang complicated. 'Di ba? Habang tinitira mo halimbawa yung confidential funds, paano may maipapaliwanag, may flood control controversies, hindi ba? Yun nga yung sinasabi natin, mga bossing, na itong mga congressman na mga nag-hearing sa corruption ni Inday, sila mismo corrupt Sinabi nung 18 Marines na nagpapadala sila ng pera sa mga buwaka ng ina nito. So ako kurakot, tapos maninita ako ng ibang kurakot, mas kurakot ako. Yun, hindi nyo mapapaniwala ang taong bayan doon. Hindi nyo mapapaniwala ang taong bayan na si Inday Sara ay ganito, si Inday Sara ay lustay, si Inday Sara ay kurakot. Tsaka kita nyo yung mga suot niya. May nakita kayong suot niya na kasing mahal ng damit ni Stella Kimbo? May nakita kayong suot niya na kasing mahal. Nakaterno-terno pa yung asawa ni Barbers mula pa violet hanggang ngipin, violet. Hanggang utak, putang ina, violet. Saan ka makakita ng ganyan? Nakita niyo si Inday gumanyan? Relos, nakita ninyo yung relos ni ni Valeriano, relos ni Kimbo, relos ni Estapador na si Luistro, relos ni Abante. Nakitaan nyo si Inday Sara ng ganyang relo. So paano nyo i-justify sa mga Pilipino na magnanakaw si Inday Sara na ni isang lavish lifestyle wala kayong maipakita sa social media? Pero kaliwat kanan ang mga social media posts, ini-expose yung mga lavish lifestyle ng mga anak ninyo. Yung mga anak ng mga congressman, mga anak ng mga kontraktor na putang inang papangit naman. TikTok ng TikTok. Tingnan mo yung mga anak ni Inday Sara, nagbabasketball lang. Paano naging corrupt yan? Di ba? Tangina, hindi nyo mapapaniwala ang tao. Good versus evil. Mas evil yung yung nagbibintang kay Inday Sara So hindi naman pwedeng sila lang yung masama, yung iba mabuti. That's not how it works. At higit sa lahat, ang hindi ko maintindihan, bakit hindi nila gawin na mag-build up sila ng sariling kandidato? Instead of focusing on the opponent, mag-focus ka sa sarili mong kandidato. Kaya hindi nila mawawasak si Inday. Why? Wala kayong kandidatong pwedeng i-compare kay Inday. Ko-compare nyo kay Inday si Leni Robredo na 2 beses nag-take ng bar. Si Leni Robredo, tingnan ninyo ang naga. Napaunlad na ba ni Leni Robredo? Walang mga resibo. Nung naging vice president si Leni Robredo, ano na ba mga achievement niya? Normal lang. Same achievements as previous vice presidents. Sino? Si Torres, si Trillanes, si Tulfo na nabahagang buntot, si Tulfo na walang bayag, na magaling lang sa away magaling lang sa away mag-asawa tsaka sa mga away barangay, pero kapag malalaking issues na ng bayang Pilipinas, putang ina, nawawala yung yabang. Yan ba gusto nyo maging presidente? Sino? Si Tambaloslos, ang ilalaban nyo kay Inday Sara na magnanakaw, di umano? Si Sandro Marcos, ilalaban nyo dyan, putang ina yan, ano pa nga yan, di pa nga tuliyan. Sino pa? Sinong pwede nyong ilaban? Si Kiko Pangilinan na putang ina yan kay Robin Padilla lang. Hindi naman nanalo yan. Kahapon, muntik suntukin ni Robin, siya nagsosorry, tapos nung nasa media, tapang-tapang na. Sabi sa media, hindi ako nagpapano sa bully, ba't ka nagsosorry? Sino pa? Sino pa pwedeng ilaban? Si Ma'am Aquino? Si Vico Soto, ilalaban nyo kay Inday Sara? Bakit? Sirang-sira yung tsuhin niya.
Sirang-sira yung tsuhin niya. O tapos si Vico Soto na na panay lang ang batikos kay Diskaya. Okay na ganun, hindi niya kayang batikusin si Bongbong Marcos, hindi niya kayang batikusin yung mga congressman na magnanakaw kasi na masyado siyang maingat. Yan ba yung mga gusto ninyo? Wala kayong itatapat kay Inday Sara. Ipakita mo kung bakit siya magaling na alternative, kung bakit siya ang pinakamahusay na leader. Ang problema, pati yun, inaaway nila. Look at Bam. Ako, if you ask me, I like Bam Aquino. I even like Lenny. O anong ginagawa nila? Meron lang siyang take. Meron sila kaibang take dito sa ICC. All of a sudden, pati yun, inaaway nila. Hindi ba? Yun ang problema pag sobra kang moralista sa isang komplikadong lipunan. Magigising ka na lang, marami kang sinasabi, mapapahiya ka, di ba? Kaya kayong never again yun, naging why not eh. Di ba? Never again. Naging why not? Ulol. Okay nang ina ninyo. Wala kayong mga kwentang mga tao, makakain, suka kayo. At marami pa sana tayong ibabalita pero hanggang dito na lang po muna tayo mga bossing. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Kung nagustuhan mo ito, mag-super thanks ka naman. Masyado ka namang kuripot. Ang dami-dami mong pera eh. Mag-super thanks ka man lang para naman ganahan tayong mag-vlog ng mag-vlog araw-araw, di ba? Maraming salamat mga kababayan, mga barateros, mabuhay ang bayang Pilipinas. Konti na lang makakamit na natin ang tagumpay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at